ay nakapasok na sa Zoom. Kung sa mga iba't ibang lugar po sa inyo, kung may tao po sa labas, papasukin nyo na po sa loob ng bahay nyo para makapag-start po na may matutunan kayo. So meron pa tayong mga ilang minuto bago mag-8 o'clock. Yan, so share ko muna ang aking slide. Yun. Okay na po, no? Yan. So, magpapakilala po muna ako. Ako po si Coach Leo. Ginamit ko po ang Herbalife Nutrition as a sports nutrition po. And 7 years ko na po siyang tinitake and ginagamit ko na siya for healthy aging, flexibility, and mobility. And ano pa po? Ang background ko po, ako po ay isang dentista. And dahil po sa Herbalife Nutrition, hindi po na dati ang limit lang ng ang kinukwento ko sa pasyente is tungkol sa mga oral health po. Pero ngayon, since nasa wellness po tayo sa Herbalife Nutrition, na ikukwento na rin po natin o nasi-share na rin po natin yung proper nutrition at yung overall wellness po na pwedeng makahelp po sa kanila sa pang-araw-araw nila. Yan. So, yan po. That's why I love Herbalife. So, maraming salamat po sa pag-tune in nyo po dito sa Virtual Nutrition Club. And pati na rin po yung mga nasa Facebook Live. Yan. So, ang topic natin for today ay isa sa mga importante. Kaya kasama siya sa 7 Pillars of Good Health. Dahil essential po talaga siya. And yan po. Itong topic na to ay sa article po ni Susan Bowerman. So isa po siyang Senior Director Worldwide Nutrition Education and Training. At itong article na to ay inilathala noong October 12, 2022. So, how water support a healthy digestive system. Yan. So, sa araw na to, may mga matututunan tayo. Ano nga ba yung pwede nating matutunan, no, along that pagkatapos ng topic. So, matututunan natin yung how does water aid digestion? Paano siya nakakatulong sa pagtunaw ng mga kinakain natin? And paano nakakatulong yung water para mailabas ng maginhawa yung mga toxin na hindi kailangan ng katawan natin? And paano mo mapapataas yung pag-consume mo ng water intake? Yan. So, mag-start na po tayo. So, sabi po ni Susan Bowerman, water supporting the process from start to finish. So, sinusuportahan daw niya yung digestive system mula umpisa ng pagkasubo natin ng food hanggang paglabas na lahat ng toxin or waste material sa loob ng katawan natin. Pero importante din po ang water has sa iba't ibang parte ng katawan. So ang pag-uusapan lang natin, nakakonsentrate lang po tayo sa digestive system o yung proseso ng pagtunaw ng pagkain sa loob ng tiyan natin na may kinalaman na malaking kaganapan ang tubig sa ating pagtunaw. So, saan ba nag-i-start yun, no? So, sa digestive system natin, since na karamihan po natin, hindi tayo masyadong nakakonsume ng water, siguro dahil hindi natin alam yung benefit nito or yung kayang magawa ng tubig sa loob ng katawan natin. At dahil sa mga sa technology, natutulungan din tayo na maging aware doon sa digestive system natin, katulad ng yung microbiome, 'di ba lumalabas 'yan sa mga produkto sa market, yung tungkol sa pag-aalaga ng gut health or yung microbiome. So itong microbiome na to, ito yung mga good and bad bacteria na iniingatan natin sa loob ng tiyan natin. So maraming kahalagahan nito kasi kapag hindi maganda yung microbiome sa gut mo, bumababa din yung immune system natin. So maraming mga produkto na naglabas para mapalakas yung ating gut health o yung ating microbiome. So yan, more yan na marami kang makikita sa loob ng tiyan o dito sa bandang digestive system natin. So binigyan halaga din sa science yung prebiotic, yan, na makikita natin sa mga gulay at prutas. And
si probiotic, ito naman po yung good bacteria na manggagaling sa kinakain natin para mas madagdagan yung good bacteria sa loob ng tiyan natin. So yung dalawang yan ay masasagi dun sa topic natin for today na isa sila sa mga member na kailangan sa health ng digestive system natin. So sabi ni Susan Bowerman, yan, hindi ko lang makita. Yan. Ito pong mga to ay nakakatulong para mailabas natin yung waste natin at ma-promote yung regularity. Pero yung pinupunto dito ni Susan Bowerman na meron pang isang pinakasimpleng paraan para mapaganda yung pagtunaw natin sa loob ng tiyan. At yan yung water. So ano nga ba? So how does water aid digestion? Paano siya nakakatulong sa atin? Di ba sinabi niya nga po kanina yung from start to finish, mula umpisa hanggang paglabas po ng waste material sa loob ng katawan natin. So lahat nag-i-start sa mga sinusubo natin sa loob ng ating bibig. At ang bibig natin ay isang wet environment. So malaki ang composition sa loob ng bibig natin ay tubig. So yan ay yung part na nandiyan is makikita natin yung saliva. So yung saliva natin ay isa sa merong malaking composition ng tubig. Kaya importante na tayo ay well hydrated every day. Yan. So sabi dito, water is a major component of your saliva. So imagine natin na, for example, yung bibig natin sobrang dry. Tapos kakain ka ng food na, for example, fried chicken pa yung kinain mo. No? Imagine mo na nagmumunguya ka na walang saliva sa loob ng bibig mo. Or hindi hydrated yung loob ng bibig mo. Imagine mo, or kumain ka ng gulay na fresh, tapos walang saliva. Di ba parang mumunguya ka na parang mahapde, para kang, lalo na sa paglunok natin. So yung laway po natin, nakaka-help po yan siya para mapalambot o mapadulas yung pagkain natin, para paglunok natin, mas maginhawa siya. So it moisten our food, and vehicle din po ang laway para sa pag-produce ng enzyme. So water is also needed to produce mucus. Paano yan? So pagdating sa lalamunan natin, no, dumalo yung kinain mo ngayon, yung ninuya mo, tapos nag-moisten siya dahil ng laway. Then pagdating niyan dyan sa may tiyan natin, ang environment niyan, meron siyang mga gastric juices. And itong gastric juices na to, para tong mga asido na tumutulong para mas matunaw ng mas malambot yung mga kinain natin. So pagdating dyan, very acidic yung environment, kaya nakakatulong po ang water para ma-neutralize or protektahan yung tiyan natin laban dito sa mga gastric juices na to. Kaya importante po. So kailangan adequate yung fluid or yung pag-inom natin during yung meal. So sinabi din ni Susan Bowerman na hindi naman po masama na uminom ng tubig habang kumakain. Basta sapat lang to. Kasi nakaka-produce to ng magandang digestive process po. Nakaka-help siya para mas maging maayos po yung pagtunaw ng ating mga kinakain. So from tiyan, syempre saan na siya pupunta, no? Sa small intestine na, o yung maliit na bituka. So sa maliit na bituka, eto na, how water supports a healthy bowel. So sa maliit na bituka, meron dyan maraming nagaganap na digestive activity. Kasi dito sa maliit na bituka, dito na-absorb yung nutrient mula dun sa mga pagkain kinakain natin. Ano ba yung ganap ng water sa kinakain natin, no? So sa kasama ng mga enzyme, tinutulungan ng water si enzyme para mas makuha niya lahat ng nutrient mula doon sa kinakain natin.
For example, kumain tayo ng chicken, no? Doon sa chicken, anong meron sa chicken? Protein. Tinutulungan niya mag-break down yung yung chicken pagka nagsama yung water at saka yung enzyme, kukunin niya yung protina, yung nutrients na galing dun sa chicken, kung chicken yung kinain mo. And for example, kumain ka ng rice, kukunin ni water plus enzyme para makuha niya yung glucose. So nakukuha yung nutrient na kailangan ng katawan. For example, kumain ka ng isda. So kukunin ni water and ni enzyme, kasama si enzyme, para makuha niya yung fatty acid. So dito may nagaganap na chemical process na kung saan natutulungan po ng water na makakuha ng nutrient, then pupunta siya sa isang watery environment. Yung watery environment na yan po yung tinatawag na bloodstream, kung saan magagamit ng katawan yung mga na-absorb niyang nutrients para mag-distribute sa ating system. So, si enzyme, ang lagi niyang kasama is seawater. Kaya importante na tayo po ay well-hydrated every day. So, pagkatapos po sa small intestine, pupunta naman po siya sa malaking intestine or ito yung colon po. Dito sa colon, malaki yung kaganapan na kinain mong prutas at gulay. At yung probiotic kung meron kang probiotic. Dahil dito sa large intestine, ang ganap ng soluble fiber, so si soluble fiber para mas maintindihan na, siya po yung mga gulay na pagkain na nadidissolve sa water. So ang gagawin niya dun sa nakain mo is palalakihin niya, mag-a-absorb siya ng water para mas maginhawa yung paglabas ng lahat ng toxin or waste sa mga kinain mo na galing sa tiyan na pumunta sa small intestine, then dito siya lalabas sa colon na. So yung insoluble fiber, ang ginagawa naman niya, siya yung nagtatrap o nag-a-attract ng water. Kaya kapag hindi ka well-hydrated, kahit may gulay ka, constipated ka pa din. So kailangan talaga na lagi tayong umiinom ng sapat na water para mas maginhawa yung paglabas ng dumi sa loob ng katawan natin. Yan. So yan, pagkakaiba nila, si soluble fiber, ginagawa niyang bulge yung ating dumi, and si insoluble fiber, siya yung nag-a-attract ng water para mas maging maginhawa yung paglabas ng dumi. At dito sa large intestine o sa large colon natin, nandito yung absorption ng maraming minerals doon sa kinakain natin. Kaya dapat well-hydrated tayo kasi para ma-absorb niya yung mga minerals mula sa kinakain natin katulad ng calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium, iron, zinc, iodine, chromium, lahat po yan. Dito mas maraming na-absorb pagdating po sa large intestine. Yan. So, sinabi din ni Susan Bowerman na hindi lang fiber, hindi lang water, hindi lang probiotic yung importante sa isang healthy digestive system. Sinabi niya rin po na kailangan meron tayong regular physical activity or exercise. Dahil kapag gumagalaw tayo, napapalakas po natin yung ating skeletal muscle. O ano naman kinalaman ng skeletal muscle? Sa buto yun, di ba? Muscle sa buto. Kapag malakas yung skeletal muscle mo, nai-stimulate yung smooth muscle. Yung smooth muscle, yun yung pangalan ng muscle sa loob ng digestive tract natin. At pagka malakas yung mga yan, nakaka-promote po yan ng regularity sa bowel movement. Yan. And paano naman natin patataasin yung pagkonsumo ng water natin? Paano natin yan gagawin? So, dito sa Herbalife Nutrition, meron tayong mga paraan para mas sumarap yung iniinom nating tubig. Kasama ang 3 klaseng flavor na to, pwede kang mamili. Yung Herbal Aloe Concentrate, so meron siyang original, yung maasim-asim, mandarin, flavor, and
yung ating mango flavor. So ito, pwede mo siyang ihalo sa water para ma-enhance yung pag-inom mo ng tubig. Hindi mo na kailangan mag-chop ng mga, anong tawag dito, ng mga prutas para mag-dilute ka sa water at sumarap yung tubig mo. Ito, ilalagay mo lang siya, 2 patak ng takip sa water, then ma-enjoy mo na yung pag-inom ng water. So, bukod dito, pwede kang maghalo ng iba't ibang klaseng tsaa. So, itong mga tsaa na to, nakaka-help to para ma-enhance yung water intake mo. So, sa morning, pwede ka mag-take ng herbal concentrate original or ng herbal concentrate chamomile. Or sa hapon naman, bago ka mag-sleep, di ba, sabi ng doktor na kailangan bago ka matulog, 1 hour before ka matulog, uminom ka ng tubig kasi gagamitin ng katawan mo yung water na yan during yung hours na natutulog ka. And 1 hour before bedtime kasi para hindi ka na magigising kung sakaling nakasleep ka na kasi kapag ka uminom ka tapos matutulog ka kaagad, pwede kang magising sa madaling araw. So ito pong relaxation tea or retreat tea, makaka-help din po ito para ma-enhance na makainom ka ng water bago ka matulog. So ito po yung mga product na pwede nyo pong kasama para ma-enhance po yung pag-inom niya ng tubig. Pero gusto ko rin pong i-share sa inyo na yung katawan po natin ay nag-iimbak ng mga tubig na nanggagaling sa mga kinakain natin katulad sa mga alat, no? Kaya may sinasabi minsan yung coach, no? Kapag meron kang mga taba-taba dyan na hindi mailabas, karamihan dyan water retention. Bakit tayo nagkakaroon ng water retention? Dahil yan sa, ayan, nakikita niya sa mga babae, no, sa binte, sa hita. Ang water retention ay dahil sa mineral imbalance. So kung ikaw ay hindi sapat yung minerals na hindi mo nasusuplayan yung katawan mo, maaaring yung katawan mo kapag kumain ka ng maaalat, lalo na yung mga maaalat, maaaring mag-imbak ka ng excess water sa loob ng katawan mo na hindi mo siya na-eliminate. So, importante na magkaroon ng mineral imbalance. So, paano yan, Coach? Yan. So, dito, pinapakilala ko din po sa inyo yung kahalagahan ng Mineral Herbal Complex. Isa itong tablet na makaka-help po sa inyo para masuplayan po kayo po ay mayroong mineral imbalance. Yan. This is formulated with botanical extract and minerals plus electrolyte. Meron siya, nagko-contain din siya ng sodium, potassium, calcium, and magnesium, which are essential minerals para mabalanse yung pangangailangan ng minerals sa loob ng katawan mo. Yan. At dahil dyan, ang gusto lang naman sabihin ni Susan Bowerman na marami tayong iniisip marami tayong iniisip at ginagawang paraan para mapabuti yung pagtunaw ng kinakain natin. Pero yung pinakasimpleng paraan is yung pag-inom ng sapat na tubig. Yan. At dahil dyan, naway marami po kayong natutunan. Maraming salamat po at sana po magkita po ulit tayo sa susunod na mga special topic. Thank you po.